Arroceros, halika, bisitahin natin. Libreng pagpasok, may katapat na kapihan at mabango na daw ang ilog. Nag-iba na nga talaga ang Arroceros kumpara ng huling punta ko dito. Madami-dami na din ang pumasyal dito. Sinasabi nga na gumanda na daw talaga ang parke. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang bisitahin ang sinasabi nilang huling baga sa Maynila. Halika sa Maynila! May layong 1 kilometro pa simula sa Parke ng Luneta, ito ay matatagpuan sa Antonio Villegas, Ermita, Maynila. Sa pagpunta dito ay maaari kang sumakay ng LRT pa istasyon ng Sentral. Katapat lamang ito ng Teatro ng Manila Metropolitan. Nagbubukas sila ng alas 8 ng umaga at nagsasara naman ng alas 5 ng hapon. Bukas sila araw-araw at libre lamang ang pagpasok dito. Pipirma ka lamang sa labas. Hindi na kailangan ng ID. Pinagbabawal ang pagkain at alagang hayop sa loob. Ito ay may laking 2 hektarya na parke sa timog na pampang ng Ilog Pasig, sa paanan mismo ng tulay ng Quezon. Ito ay binubuo ng pangalawang pag-usbong na kagubatan na may 61 uri ng puno at 8,000 ornamental na halaman. Nagbibigay din ito ng tirahan sa halos 10 uri ng ibon na bumibisita dito. Ito na lang at ang parke ng Luneta ang nagbibigay ng sariwang hangin sa atin. Ang parke ay pinapangasiwaan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at nakikipagtulungan din sa mga pribadong grupong pangkalikasan. Sa panahon ng pamumuno ng mga Espanyol, ang lugar na inookupahan ng Parke ng Arroceros ay isang sentro ng komersyo na kilala bilang Parian de Arroceros na nagsisilbing palengke ng Maynila hanggang sa ito ay masunog at malipat sa Plaza Lauton, ngayon ay Liwasang Bonifacio. Ang pangalan ng Parian ay nagmula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay mga magsasaka ng palay, na dito daw inihahatid ang mga bigas sa ruta ng ilog na kalaunan ay binebenta sa mga mamimili na minsan ay patingi. Sa panahon ng pagrevolusyon ng mga Pilipino at unang Republika ng Pilipinas, ang puwersa ng mga revolusyonaryo ang namahala sa loob ng ilang panahon habang pinalilibutan nila ang Intramuros. Sa panahon ng pamumuno ng Amerikano, ginamit ito bilang isang garrison ng militar na kinaroroonan ng Signal Corps sa kwartel de Infanteria at opisina ng Serohanong General sa Estado Mayor. Pagtapos sa ikalawang digmaang pandaigdig at lumaya na ang Pilipinas, ang kwartel ay ginawang punong tanggapan ng kagawaran ng edukasyon. Yung ibang kasaysayan ay basahin nyo na lamang pagkat may kasama na itong kwentong politikal. Sana sa mga susunod na taon ay mapanatili o mas mapaganda pa ito dahil tunay ngang ito na ang huling baga sa Maynila. Dahil pakiramdam ko ay wala nga ako sa loob ng syudad at talagang ibang-iba nga ang simoy ng hangin dito. Sa pagbisita dito, ako ay nagandahan talaga. Marami pong salamat sa lahat ng bumuhay muli ng lugar na ito. Sa paglabas ay tikman naman natin ang Bekap sa Gedli.